Marami ang nagsabi kami ay nanggigipit. Hindi Ano po. ginagawa nyo? Ginawa po namin ang aming trabaho. Mahirap, oo, dahil this is about a very popular vice president. There is the group. Akala ko bang maraming galit sa kanya? Akala ko bang galit ang sambayan ng Pilipino sa kanya? O nanggagaling na mismo sa bibig nyo, very popular Vice President. Mamaya ka na, Congressman Ortega, pasadahan ho muna natin ng mabilisan yung concern ng iba nating mga kasama dito sa PH Update kaugnay sa seguridad nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Ibang klase ho talaga yung mga kasama natin dito. No, nababahala daw sila dahil sa mga litanya nitong si Kong Dante dahil malalaking mga politiko na ho talaga ang mga nakakabangga nitong si Kong Dante sa kanyang mga litanyang ilinalabas sa publiko. Kagaya na lamang ho nung mga litanya niya kahapon, talagang tahasan niya na hong binanatan yung mga kasama niya dyan sa House of Representatives. Mga walang utak. Yung mga bumabanat dito kay VP Sara, gayong meron ng nag-leak na message na kung saan itong si President Marcos pinapahinto niya o tigilan na yung yung impeachment na yan. At hindi rin hulingid sa kaalaman ng ating mga kasama na itong si VP Sara, dyan din ho siya nagmuntik ng nalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Mula noong hindi niya ho inayunan yung mga gustong mangyari ng mga ambisyoso dyan sa House of Representatives. Di ba? Linabas niya na ho sa publiko na merong banta sa kanyang buhay. Kaya siguro nangangamba yung iba natin mga kasama dito sa PH Update sa seguridad nitong si Kong Dante dahil na nga ho, yung mga kumakalaban dito sa administrasyon na to, lalong-lalo na dyan sa mga opisyal sa House of Representatives, nalalagay sa alanganin yung kanilang mga buhay. Alam naman ho natin, siguro itong si Kong Dante, hindi sigurado, magaling ang security team nitong si Congressman Rodante Marcoleta at hindi basta-basta malalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Pero bago wala nang yan mga kababayan, wag ko kayong mabahala, no? Nasa mabuting kamay itong si Kong Dante at kung may mangyari dyan, malaki hong problema, no? Malaking kaguluhan, no, mga kababayan. Ayun na nga, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, no? At sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, sa mga hindi pa ho nag-share at kung inyong mamarapatin sa mga merong mabubuting kalooban ngayong Pasko, i-share nyo na ho ang ating video. Ayun na nga, dahil bira kayo ng bira sa COA, galing nga pala natin tong screenshot na to dito kay Pambansang Dalaga. Palakpakan natin si Madam Pamela. Heto ho, dahil bira kayo ng bira sa COA, ay yung TWADCOM na yan, yung Committee on Bad Government, binibira ho nila ang COA. Heto ho, ito ho ang report ng COA kaugnay dyan sa Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President. Ito ho mga kababayan, para maintindihan ho ng ating mga kababayan dito kung gaano kalaking pera yung pinag-uusapan natin na natanggap ng OBP para sa Confidential and Intelligence Fund at para ma-compare ho natin ito sa natanggap na Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President. Ito ho ito, basahin ho natin. Look! Confidential and Intelligence Funds expenses hit 10 billion in 2023 with the Office of the President posting the highest expenses, 2.25 billion, confidential fund. Yan ho yung CF, confidential fund. 2.31 billion and in intelligence fund according to COA's 2023 annual financial reports on National Government Agency. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Mga kababayan, yung confidential fund ng Office of the President 2.25 billion pesos. 2.25 billion ho, Yung kanyang intelligence fund nasa 2.31 billion pesos partida, Takot pa ho sila sa kanilang seguridad sa lagay na yan. Yung ganyang kalaking intelligence, ganyang kalaking confidential fund. Mga kababayan, nung nagsalita lang ho itong si VP Sara na pagkaginurgur ako, sila ang isunod nyo. Ito naman ho, ang sa Office of the Vice President. OVP, on the other hand, spent 375 million
75 ho, ha, hindi 75. 75. 75 million in confidential fund last year spent more than secret fund that of NBI, NCIA, NSC, DND, AMLAC, and DILG. Mga kababayan, nakita nyo naman ho kung gaano kalaki yung sa Office of the President at saka dyan sa Office of the Vice President, gaano ho kalaki ang difference ng amount na natanggap nila dyan sa confidential fund na yan. Ang tanong, ito lang naman ho yan eh, kung nag-iiyak kayo at tinahanap nyo yung si Mary Grace Piatos, yaang si, anong pangalan ng isang nandun sa kanilang resibo, yung kanilang acknowledgement receipt, anong pangalan ng mga Mary Grace Piatos, basta kung anong kung hinahanap nyo si Mary Grace Piato, siguro makatarungan at talagang mabibigyan natin ng hustisya yung sambayan ng Pilipino sa paggamit ng confidential fund na yan. Kung kakalkalin din natin kung saan napunta, hindi ho milyon dito ha, billion ho pinag-uusapan natin. Yang 2.25 billion confidential fund ng Office of the President noong 2023. Mga kababayan, ishare nyo na ho itong video na to para malaman ng ating mga kababayan kung paano tayo pinagloloko ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Naku, magagalit na naman yan sila sa atin. Ayaw ho kasi nilang lumabas yung mga ganyang klaseng detalye. Ika nga, heto na nga si Senator Jinggoy. Paulit-ulit na paalala na is a political tigilan nyo process, na yan. Ito. not a judicial one. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. Naku. There are many pressing problems in our country that need to be addressed, Naku. not only by the two highest officials, but also by us. Yung urgent pressing problem kasi dito sa mga congressman ho na to, yung pamamayagpag nitong si Vice President Sara Duterte, yun ang pinaka-urgent, yun ang urgent problem para sa kanila, urgent issue. Yung sa kabila ng halos na isang taon na pagwasak dito kay VP Sara, pagka lumabas yung mga presidential preference, presidential survey sa 2028 presidential election, namamayagpag pa rin ho ang ali. Yun ho ang pressing at urgent issue para dito sa mga congressman na to. Hindi kung ano pa man, wala ho silang pakialam. Naku, ano na ho pala tayo? 699 na ho tayo, pa 700 na ho tayo, ilang pindot na lang ho pala ito. Ayun na nga mga kababayan, di ba? Ang importante lang dito sa mga congressman na to, masiraan si VP Sara. Kagaya nitong itong si Congressman Balbas, yung utak niyan ho puro nagpunta lang sa kanyang Balbas, kanyang sentido kumon, pinag-aralan lahat ho ilinagay ho niya sa kanyang Balbas. Akala ho siguro niya nabibilib yung ating mga kababayan. Siguro feeling nyo, naaasar nyo si VP Sara. Pero yung mga kababayan natin, buwisit na buwisit sa mga pinagsasabi nyo dyan sa Committee on Bad Government. Panoorin ho natin itong mga banat nitong itong si Kung Hun, no? Kung Hun! Ito si Kung Hun. Baka akala nitong si Kung Hun, nakalimutan natin siya. Alagang Kung Hun. Yan ho mga pinamimigay ni Kung Hun. O baka sabihin mo, fake news na naman yan. O alangan naman ilimbag namin yung pangalan mo sa sako, tapos maglalagay pa kami ng ganyan. Di ba? Sobrang effort naman yan para siraan ka. Anong pakialam ko kung iboboto ka ng mga dyan sa ano yan dyan sa first district ng Bataan, hindi, Sambales. Ba't biglang nagpunta ng Bataan? Sambales! Anong pakialam mo sa mga nasa Sambales? Di ba? Yan ho kasi trip ng mga yan. Pagka nakakita sila yung mga netizen, nababanatan sila, naku, gawa-gawa nyo lang yan. Kayo lang yan kasi sinisiraan nyo kami. Loko-loko ka pala huwag kang mamigay ng 5 kilong NFA tapos Fiesta Spaghetti. Para hindi ka, kung ayaw mong mapulaan sa social media, ang tagal-tagal pa ho ng eleksyon. Congressman ko noon, tigilan nyo ho yan. Sa bagay, nagagawa nyo naman yung trabaho nyo, pagwasa kay VP at sabayan nyo na rin ng ganyan. At talaga namang mabisa yung pagiging congressman. Ika nga, eto, rekta na ho tayo dito kay Congressman Balbasarado. Tuloy!
As we all can see, all of these acts happened under Sara Duterte's watch. During Ano na ho ngayon sila, yung tipong, dati kasi ang aangas nila, yayabang lang. Pero ngayon medyo ano na sila, parang ang demure na sila, yung ang inhinho nila, yung tipong di na sila maaangas. her term as the Vice President of the Philippines. Siya po ang nag-certify na tama ang liquidation. Ibig sabihin, tama po lahat ang isinumite nilang documentation. As the second highest ranking official of the government, the Vice President enjoys a high level of public trust and confidence. She took an oath to preserve and defend the Constitution and to execute laws of the country. She is accountable to the people and has the duty to serve them with the utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. But rather than observe faithfully her oath to defend the Constitution, she sought to undermine the foundational principles, transparency, and accountability. She failed to ensure that these confidential funds, which are people's money, were properly spent. Nagalit siya nang siya ay tinanong. Nagalit siya bakit daw siya prino-prosecute. Kitang-kita natin na may mali. Kitang-kita ng publiko na may mali. So bakit Bakit nyo tinitigil? Ang tanong, so bakit nyo tinitigil? O kung kitang-kita pala ng publiko na mali itong si VP Sara, bakit bumahag yung mga buntot nyo? Di ba? Kayo pa ba? Kayo pa bang ayaw mag-grandstand dyan sa ano yan? Dyan sa mga hearing-hearing na yan? Di ba? Kayo pa bang hindi magpapabida dyan? Di ba? Ganun lang naman ho yan mga kababayan. Kung nakikita ng publiko na tama yung mga kabalintunaan nyo dyan, yung mga ginagawa nyo dyan sa Committee on Bad Government, bakit nyo titigil? Dapat tuloy-tuloy yan hanggang, di ba? Oh. Dalawa lang naman ang rason dyan eh. Napaso sila. Yung sa INC, sigurado napaso sila doon. Tostado ho sila doon. O pangalawa, kumpleto na yung mga ebidensya. Kaso babalik pa rin tayo doon sa INC kasi nanawagan ho sila. Sang-ayon sila sa sinasabi nitong si Marcos Jr., di ba? Sa gusto natin. Lahat ng nangyayari na yan, babaksak tayo doon sa naging ganaw ng INC. Hirap, hindi tayo magtanong? Responsibilidad namin ito bilang representante ng taong bayan. Yeah, tanong lang Ang ng tanong. mali po ay tumahimik at magwalang kibo. Ang sabi nga po ni Albert Einstein, the world is a dangerous place not because those who do evil, but because of those who look on and do nothing. Wag mo na kasing i-quote si Einstein. Si Einstein, ang taas ng IQ nun, Brad. Ang talino-talino ni Einstein. Anak na to. Wag mo nang i-quote si Einstein. Nasusubaybayan po nating lahat kung paano nagamit ng incumbent Vice President ang mga loopholes ng batas upang makuha ang 612.5 million na confidential funds. 2 Pasko ang lumipas na nalustay niya at kasabwat niya. Habang bumaba na to siya, ilagay natin yung confidential and intelligence fund nitong si Marcos Jr. noong 2020. Ang pera ng bayan. Para siyang Santa Claus ng OVP at DepEd Wow. na namimigay ng pera na pinaghirapan ng taong bayan. Wow. Kumusta naman yung pamimigay nyo ng akap? Yung tipong walang bagyo, walang sakuna, dadating niyang si Tambalusos mamimigay ng 1 bilyon. Mahigit 1 bilyon daw. Di umano ang pinamigay niya dyan sa Davao. Well, wala namang problema. Galing naman sa taong bayan naman yun. Kaso meron nga ho tayong pwedeng paglaanan na kung saan mas mapapakinabangan yun ng ating mga kababayan. Huwag kang bida-bida na pinamimigay ang pera, ha? Yung amo mo dyan, 1 araw, 1 bilyon. Ganong kalakas maglabas ng pera. Akala mo pera niya, winawaldas niya. Yung kay BP nga, magkano lang pinag-uusapan natin? 125 million. Yun, 1 araw, 1 bilyon. Oh, si BP Sara, 11 days. Yung amo mo, 1 araw, 1 bilyon sa ayudang pinamimigay nila sa akap-akap na yan. Pero hindi pinapamigay. Mukhang binubulsa pa. In Wow. short, yumayaman si VP Sara at ang kanyang kasamahan. Habang marami pa ang kumakapit pa rin sa patalim. Wow. Itong unting patak
Duterte. Itatakwil ho nitong si dating Pangulong Ito, sigurado tayo kung sakaling magnakaw yan si VP Sara, itatakwil ho siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ho ang sigurado natin dito. Ganon ho kataas ang standard nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano sabi niya, 'di ba nung kung itong si kung Pulong involved sa droga tutugihin niya din, gugurgurin niya. Ganon ho kataas ang standard niya pagdating sa mga anak niya at ganon kalakas ang loob niya kasi alam niya matitino ang anak niya. Kung kayo na lang Ortega, anak ng Tokwa, ano bang ginagawa mo bago ka maging congressman, Brad? Maliban sa nagjajo. Maliban sa tambay sa bahay, anong ginagawa mo bago ka maging congressman, Ortega? O nagpapalaki ng itlog o nagpapahaba ng balbas doon sa bahay nyo? Ng pera mula sa Banal na supposedly banal talaga, no? charitable programs ay makakalunas sa paghihirap at lalong-lalo na sa karamihan, pwede na rin sana itong pangtulong at kung hindi sana niya binulsa. This is a crime of the highest order. Bago nyo sabihin binulsa, labas ho kayo ng ebidensya. Yung pagka binanggit nyo yung Mary Grace Piatos, hindi ho ebidensya. Hindi ho ebidensya si Mary Grace Piatos, magkalinawan ho tayo. Kasi makakala nitong mga to, pagka binanggit nila si Mary Grace Piatos, yun na ebidensya. Hindi ho ebidensya si Mary Grace. This is not only a culpable violation of the Constitution, but a betrayal of the trust of the people that had been given to her. Mahigit kalahating bilyong piso. Ilang classroom na sana ang napagawa nito, ilang libro na at laptop sana ang nabili at nagamit ng perang ito. Ilang feeding programs na po, Mr. Chair, ang maaaring isinagawa. Hindi ito biro. Hindi biro ang kalahating bilyong piso. Sa laking bagay sana kung nilaan ang perang ito sa lehitimong programa ng gobyerno. Ano bang definition ng lehitimo? Para sa iyo, Congressman Ortega. Lehitimo ba sa iyo yung walang humpay na pamimigay ng ayuda? Anak ng Toko, yun ang matindi na ipahuli ng korupsyon. Kasi inaanuhan nyo yung ninanakawan nyo ng magagandang oportunidad yung ating mga kababayan. Kaya tigil-tigilan mo yan, Mag-save ka para kung kahit papano lumiwanag ang perspektibo mo sa buhay. Hindi yung puro ka Mag-save ka, Brad. Mag-save ka. Para kahit papano gumana-gana naman yung mga ano mo. Maraming estudyante at mga guro sa pampublikong paaralan ang nagsisiksikan sa masikip at mainit na classrooms. Yun. Yung guilt trip, yung pa-feel niya sa masambay ng Pilipino. Oo nga, tama sila. Hindi na gumagana yan, Brad. Naku, ano na yan. Hindi nagagana sa ating mga kababayan yung dapat sana kung pinambili ng ano yan, ng classroom, ganyan, ganon, ganito. Yung ngang binulgar ni VP, di ba? Yung 5 billion na dapat sana, bigla na lang ilagay ng mga amo nyo dyan na hindi naman pala ang OVP ang may control. Ang may control yung mga amo mong crocodile. Bago mo kami pabidahan ng ganyan, yun, 5 billion yun. Walang kaabog-abog, walang kaalam-alam ang Department of Education, bigla na lang nagka-5 billion. Ngayon pala, hindi naman pala nila kontrolado. DPWH ba? Basta, yung mga crocodile dyan na may control. Sila makakapag, kung anong gagawin nila dun sa pondo na yun. Maaring estudyante ang naglalakad ng ilang kilometro araw-araw at tinitiis ang init ng araw. Yung iba, kailangan tumawid ng ilog para makapasok sa eskwelahan. At ang ating mga guro nagpapatuloy sa pagturo sa kabila ng kakulangan ng resources. Madalas, kailangang umutang para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Dahil kulang ang sweldo, isa sila sa pinagkaitan ng kalahating bilyong piso. Ang bawat mamamayang Pilipino ay ninakawan ng mahigit kalahating bilyong piso, Mr. Chair. My goodness, kalahating bilyon. Ang iingay nyo dyan sa kalahating bilyon na yan, mahigit
kulang-kulang o mahigit kumulang dyan sa kalahating bilyon. Yung kay Marcos Jr., 2.25 billion. Tingnan natin kung ilang Merry Grace Piatos ang makikita natin dyan. Di ba? O ano kayo double standard kayo Sa OBP lang kayo maingay Dapat mag-ingay din kayo kay Marcos Jr. para pantay-pantay ang laban, di ba? Ganun lang yun. It cannot be ignored that the inquiry conducted by this committee gained so much traction from the public. Sinubaybayan po tayo ng taong bayan, especially as the committee continued to uncover anomalies in the disbursement and liquidation of the confidential funds of the OBP Wow. and DepEd. Wow. Last week, 2 complaint for impeachment po ang inihain sa Kamara by various groups and various sectors calling for the impeachment of the incumbent Vice President Sara Duterte. In both complaints, the incumbent Vice President Sara Duterte was charged with misuse of 612 million in confidential funds as discovered by this committee. The misuse allegedly amounted to a betrayal of public trust, Nako. culpable violation of the Constitution, Nako po. graft and corruption, and Naku, all grabe grounds for impeachment of a sitting Vice President under the 1987 Constitution. Impeach nyo. Nung simulan po namin At kung tayo tatanungin, ituloy yung ituloy niyo yung impeachment. Wala namang problema. Sino ba pumipigil sa inyo? Di naman namin kayo pinipigil Sino may nananawagan ba kami dito na no to impeachment? Tuloy niyo impeachment. Para once and for all, matapos na tong lahat ng paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Kahit pa paano, yung maiibsan lang ba, pero hindi pagkaupo ba ni BP tapos na lahat ng problema natin. Hindi naman hindi naman silver bullet itong si BP na pagka pinaputok natin, lahat ng problema sa bansa na to, absuelto na tayong lahat. Hindi siya ganon. Si BP Sara, kahit pa paano, mabubulgar yung mga kalokohan, maaayos yung mga issue, at kung yung papalit sa kanya, matino, kumbaga, ihahanda na niya yung susunod na administrasyon. Kumbaga, isiset na niya. Yan, kagaya ng ginawa ni Tatay Digong. Yan. Kumbaga, sasakyan. Ikukondisyon ko na, ha? Ikukondisyonon ko na. I-change oil ko yan. Papalitan ko gulong. Aayusin ko lahat. Aircon para komportable kayo. Maayos yung pagdadrive mo, ha? Ayusin ko na. Ganun ginawa ni Tatay Digong para yung susunod na magmamaneho, komportable at maganda sana ang andar. Ang ginawa dahil addict, itong naging driver natin, tinanggal ang gulong, pinalitan ng luma, binenta yung bago. Hindi niya, walang maintenance, basta gamit lang siya ng gamit. Ganun ang ginawa ng bagong driver natin. Ngayon, si BP Sara, yung ginawa ni Tatay Digong, ganun na naman ang gagawin niya. Ayusin niya na naman yung mga gulong, pipinturahan para maganda. Pero hindi naman ibig sabihin na silver bullet sila pagka pinutok mo yan. Okay na, wala nang problema. Hindi aabutin ng ilang dekada para lang makahabol tayo sa mga karatig bansa natin dito sa Southeast Asia. Sa problemang ibinigay uli ng administrasyon na to, doon nga lang sa Earth Insurgency, sa mga makakaliwang grupo. Mantakin nyo, sa loob ng 3 taon, wala akong ginawa yan kung hindi magpalakas ng persa. Kumusta naman yung papalit dito kay Marcos Jr.? Doon pa lang sa paglaban sa insurgency, kalahating katawan ng bansa talagang iuukol para lang diyan sa paglaban na yan, di ba? Kaya nga mga kababayan, sa susunod mag-ingat na tayo. Mahirap na kasi pagkabangag ang presidente, wala na. Di ba? ang inquiry na ito, tulad nyo, hindi po namin inaakala na ganito ang matutuklasan namin. Wow. Aayusin po namin ang mga batas na natuklasan ding maraming butas. Wow. Kaya may nakakalusot. Wow. Habang tinatalakay po namin ang usaping ito, marami ang nasaktan. Marami ang nagsabi kami ay nanggigipit. Hindi Ano po. ba ginagawa nyo? Ginawa po namin ang aming trabaho. Wow. Mahirap? Oo, dahil this is about a very popular vice president. There is the good. Akala ko bang maraming galit sa kanya. Akala ko bang galit ang sambayan ng Pilipino sa kanya. Nanggagaling na mismo sa bibig nyo, very popular vice president.
O ano bang dahilan bakit popular pa rin siya? O pagka popular si BP, kayo ano kayo? O kung yung binabanatan nyo, kahit binabanatan nyo na popular pa rin, anong ibig sabihin niyan diyan sa ginagawa nyo? Hindi popular. So ititigil nyo na. O, yan na nga. Sa mismong partida, ikaw pag gumawa ng speech mo na yan, ha, butas-butas pa. Greater duty of ensuring public accountability and transparency. So let the chips fall where they may. Maraming salamat po, Mr. Chair. Okay na. Okay ka na ba doon, Congressman Ortega? O isunod ho natin itong si Kong Hun. Itong si Kong Hun, isunod na ho natin kung ano naman sasabihin itong si Kong Hun. Hindi pa ho pala. Ituloy ho natin. Hindi pa pala tapos. Si Franz kasi, parang di ka masaya dyan sa privilege, mo, yung closing remarks mo, ha? Parang, alam nyo ho yung nasermonan sa magulang, ganyan na ganyan yung mukha. Yung ganyan na ganyan pagka, sabi siguro ni Tamba sa kanyang huling press con mo, sabaw-sabaw ka, wala lang ho siyang choice. Kung pwede lang, no? Kung pwede lang, di na ho yan magsasalita kasi wala na. Ba't mukha kayong puyat? Mukha kayong lahat pagod? Ano ba nangyayari sa inyo? OT kayo, gano'n? Nagpahaba kayo ng oras? Are there any other matters that the member would like to discuss? Ayan, ito si Castro. Wala na po ba? Si Castro. Castro, go! There being no more matters to discuss, do I hear a motion? Tapos na talaga. Ano yan? Adjourn na o suspended? Mr. Chair, last manifestation Terminate before na. we end. Yes, Congresswoman Franz Castro. Thank you, Mr. Chair. Ito. So, isang Manifestation. last manifestation na lang po, Mr. Chair. Dagdag ito doon sa una ko pong manifestation. I completely agree as to the criminal liabilities of the Vice President Sara Duterte. In addition, I would like to stress na isa rin sa napakahalagang tungkulin natin sa Kongreso, particular dito sa House of Representatives, ang tungkulin natin na simula ng imbestigahan o initiate or investigate or hear ang impeachment ng tinatawag na impeachable officers o matataas na opisyal na hindi maaring tanggalin sa posisyon bukod sa proseso ng impeachment. Kabilang dito ang Vice Presidente noong nakaraang linggo, nag-step 1 na ang 72 individual mula sa iba't ibang mga organisasyon. Anong iba't iba? Isa lang naman yung grupo niyan eh. Kung sabihin yung iba't ibang mga individual, isang grupo lang naman ho. Yung mga grupo na yon, sila ho yung mga salot sa ating bansa. Nandyan yung Magdalo, nandyan yung Makabayan, Akbayan, yung mga perwisyo sa sambayan ng Pilipino, yung wala namang ambag, ang iingay nila. Na advocates ng mabuting pamamahala at Wow, pananagutan ng mga opisyal. Trillanes daw advocates. Leila de Lima advocates. Itong Franz Castro advocates. Advocates daw ng mabuting pamamahala. Ito palakpakan natin mga walang ya ng tokwa. May kasong kidnapper, mabuti daw halimbawa sa pamamahala. Mayroong problema sa COA itong si de Lima noong DOJ secretary siya, kaugnay din sa confidential fund. Mabuting pamamahala. Anak ng tokwa naman. Opisyal. Layo ng People's Impeachment Complaint na i-impeach si Sara Duterte bilang Vice Presidente ng Pilipinas dahil sa pagtataksil sa tiwala ng publiko kaugnay ng 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd mula December 2022 hanggang third quarter ng 2023. At ginamit nila ang mga revelasyon mula sa komiting ito. Ito ang acts ng pagtataksil sa tiwala ng publiko na ginawa ng Vice Presidente Duterte. Una, pagtataksil sa tiwala ng publiko sa pamamagitan ng kanyang malubhang pag-abuso sa kanyang discretionary power, yung 612.5 million confidential funds mula December 2022 hanggang third quarter ng 2023. Ikalawa, pagtataksil sa tiwala ng publiko sa pamamagitan ng kanyang malubhang pagbabaliwala sa transparency at accountability. Ginagawa niyang katatawanan ang proseso ng audit at pag-uutos sa mga subordinate
na maghanda ng hindi kapani-paniwalang mga liquidation reports na sinusuportahan ng mga peking accomplishment reports at mga palsipikadong dokumento. Pangalawa, isumite ang mga ito sa Commission on Audit upang suportahan ang kaduda-dudang paggamit ng confidential funds na hindi naaayon sa mga batas at regulasyon, na nagdudulot ng malaking pinsala sa gobyerno at mga taxpayer. At ikatlo, Mr. Chair, pagtataksil sa tiwala ng publiko na sa pamamagitan ng kanyang kapabayaan sa tungkulin sa kanyang sadyang pagtanggi na kilalanin ang congressional oversight sa mga deliberasyon ng mga budget at ang autoridad nito na magsagawa ng mga pagtatanong bilang tulong sa paggawa ng batas. Panawagan natin, Mr. Chair, na i-honor ang pagkilos ng mamamayan na nagsampa ng People's Impeachment Complaint. Ang Vice Presidente ay nananatili sa pwesto, mananatiling may hawak sa public funds. Kung hindi natin tatangnan ang ating tungkulin to impeach official like Vice President na ibinigay sa atin ng Constitution, Mr. Chair. Salamat. Okay ka na. Masaya ka na doon, no, Franz. O, okay na daw ho itong si Franz Castro. Ito, pakinggan ho natin itong si J. Kong Hun. Thank you. The chair would like to recognize Honorable Jefferson Conghun. Ito, wala naman ho ito eh. Wala naman talagang laman yung ano nito. Kung babasa lang to, babasa ng konti, tapos okay na siya. Mga kagalang-galang na miyembro ng komite, ang Wala mga ng tao. ebidensyang Pagkatapos nagbasa ni yan pa ba si Akop, umalis na. Wala na si Dan Fernandez. Wala na itong si Paduano. Nagsiali siya. Nung dati, pagka, di ba, may hearing na ganyan, nandiyan lahat sila sa harap. Kasi yung camera sa kanila nakatapat eh. Ngayon wala, nahihiya na siya. lahat sa komiting ito ay malinaw at hindi may kakaila. Sa ilalim ng mga pondo na inilaan para sa confidential fund ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, nakitaan natin ang malubhang paglabag at maling paggamit ng pondo ng bayan. Ang mga pondo na may layuning maglingkod sa pambansang seguridad at iba pang makatarungang layunin ay hindi ginugol alinsunod sa mga itinakdang layunin ng ating batas. Sa halip, ito ay ginamit sa hindi autorisadong gastusin. Sa pamamagitan ng dokumento at record ng pinansyal, napatunayan natin na ang mga pondo na ito ay nagamit sa paraang hindi sumusunod sa mga pamantayan ng transparency at accountability. Sa patuloy na pagsusuri ng mga record ng pondo, matibay ang patunay na may mga pondo na hindi dumaan sa tamang proseso at ang paggastos ay naganap ng walang sapat na pagsisiyasat o pagpapakita ng kahalagahan ng integridad. Ang mga pondo na dapat sana ay ginugol para sa kapakanan ng nakakarami ay naging instrumento ng maling pamamahala at pag-abuso sa kapangyarihan. Ipinakita rin dito sa komiting ito na mga dokumento at mga tiwaling aktibidad na nagpakita ng hindi autorisadong paggamit ng pondo at mga gastusin ay hindi naaayon sa mga layunin ng mga pondo ng gobyerno. Ang mga gawain ng Office of the Vice President Babasahin na lang. ay hindi lamang isang simple o di sinasadyang pagkakamali, kundi isang sadyang pang-aabuso ng posisyon at kapangyarihan upang mapakinabangan ang pondo ng ating bayan. Ang mga pondo na ito ay hindi rin nailathala ng tama at hindi dumaan sa masusing pag-audit ng mga kinauukulang ahensya. Kasama na sa paglabag ang hindi tamang paggamit ng confidential fund sa mga proyekto o gastusin na walang basihan o sapat na pagpapaliwanag na nagdulot ng lubhang pang-aabuso sa tiwala ng ating mamamayan. Ayon sa ating batas, ang plunder ay isang kasong may kinalaman sa hindi tamang paggamit ng yaman ng gobyerno. Sa kasong ito, naipakita natin na ang pagkilos ni Vice President Sara Duterte ay nagsanhi ng matinding pinsala sa kaban ng bayan at tiwala ng mamamayan sa ating institusyon.
Bilang miyembro ng Kongreso, tungkulin natin na tiyakin ang pondo ng bayan ay ginagamit sa tamang paraan at may tamang pagsusuri. Hindi natin maaaring hayaan na ang mga posisyon sa gobyerno ay maging instrumento ng pang-aabuso. Kaya't kami, mga miyembro ng komite, ay humihiling na ang komite ay magbigay ng nararapat na aksyon upang matiyak ang accountability at pananagutan sa kasong ito. Ang katarungan at transparency ay nararapat para sa bawat mamamayan. At nararapat lamang na ipakita natin na ang mga opisyal ng gobyerno, anuman ang kanilang posisyon, ay hindi nakakataas sa batas. Hinihiling namin na itaguyod ng komite ang mga hakbang upang tiyakin na walang sino man ang magiging ligtas mula sa legal na konsekwensya ng kanilang mga maling gawain at pagkakamali. Mr. Chair, maraming salamat po. Ay, palakpakan ho natin tong si nasa narcolis nitong si Tatay Digong. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, malamang sa malamang nakasubscribe na ho kayo. Eto na lang ho mga kababayan, pakishare na lang ho itong video at pakilike. Mag-ingat ho kayong lahat, mahalin natin ng Pilipinas. Mabuhay ho kayo, maraming salamat.